Mahigit 100 babae ang pinangakuan daw ng trabaho abroad ng isang recruitment agency. Pero habang naghihintay ng kontrata, pansamantala silang ibinakay sa accommodation ng agency na pagtagal tila nagiging kulungan na raw nila. Pangarap ng marami ang makapag-abroad. Tulad na lang ni Aiza na handang makipagsapalaran sa Saudi Arabia. Dahil po sa kahirapan po namin, kaya po namin naisip na mag-abroad. Wala kaming bahay, wala kaming lupa. Yun po sana yung pangarap po na marating namin. Kaya naman, nang mabalitaan niya sa agency na Corinthians Placement Services Incorporated na may mga job offer bilang domestic helper sa Middle East, agad siyang nakipag-ugnayan sa isang middleman sa Davao City. May pumunta sa amin, sa aking bahay, Davao de Oro po. Nag-usap kami, tapos sabi nila na maayos daw dito. Pinangakuan kami ng maganda doon na lang muna kayo. Habang hindi pa kayo nakaprocess ng mga papilis nyo, inanuhan nila kami ng ticket. Dali-dali yon, mabilis lang. Kaya nga naano kami na bakit ang dali nakakuha ng ticket. Nang makumbinsi sa job offer na nagkakalaga ng 20 to 23,000 pesos daw kada buwan. With free board and lodging, 3 meals a day, kuryente at tubig pa habang nagpoproseso ng application. Hindi na raw nag-alinlangan si Carla na lumipad patungong Metro Manila. Kasama ni Aiza pa Maynila ang dalawa ring nangangarap niyang kabarangay na sina Princess at Annalisa. Sounds appealing daw ang offer. Oo, tutulungan ka ng 1.5 months, makalabas ka na ng bansa. Kasi gusto ko talaga mag-abroad para sa mga anak ko at sa mga kapatid ko, para sa pamilya ko. Nang lumapag sa Maynila ang magkakaibigan noong April 4, 2024 nitong taon, may sumundo raw sa kanila na service van. Nang makarating sa isang gusali sa Las Piñas na magsisilbi raw nilang lodging house, habang naghihintay ng mga papeles, hindi nila akalain na ito raw pala ang simula ng kanilang kalbaryo. Parang hindi na to tama kasi yung binibigay nga nilang pagkain, yung pagluluto namin, may estimate na po. Tsaka po yung tubig, pinapatay na po. Nagulat daw sila nang makita na aabot sa mahigit 100 aplikante nagsisiksikan at nakatenga sa loob ng lodging house ng agency. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong humihigpit daw ang bantay ng kanilang lodging house. Dito na raw nila napagtanto na ang mga pangako ng agency sa kanila tila biglang napako. May 13, 2024, isang kasama kanilang nasunugan ang pinayagan na lumabas. Siya ang lumapit sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Northern Metro Manila Field Unit para idulog ang kanilang hindi magandang mga karanasan sa loob ng lodging house ng recruitment agency. Ang first complaint nila is serious illegal detention against this Corinthians Placement Service Corporation, which is located in Las Piñas City. Meron silang video call coming from the complainants na nandun din sa loob. Kami ilang araw na hindi nakapagkain. Dado yung mga inuwi namin dito kasi hindi kami makalabas-labas. May 14, 2024, nakipag-ugnayan agad ang CIDG Northern Field Unit sa Department of Migrant Workers o DMW para mag-imbestiga. Para matignan ang kalagayan ni Carla, Princess at iba pang humihingi na saklolo. May 15, 2024, kasama ang resibo. Isinagawa na ng grupo ang visitation at pag-rescue sa mga gusto nang umalis sa lodging house. Ate, nasa nag-usap namin kanina. Hindi, may tatanong lang kami. May tatanong lang naman. Yung manager, may tatanong lang kami sa'yo. Yung kanina kausap namin. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang representative ng agency. Sir, sino po sila, sir? Ako po ang president ng Vice President ng Corinthians. Ano po yun, sir? Taga-CIDD po kami, sir. Tapos sila, Opo, sir, opo. mga taga... Opo, taga-migrant workers. Opo. Ngayon, meron pong mga nagko-complain na itong mga... Opo, opo. Ano na po ito na hindi daw Hindi pa po ano? hindi daw pinalalabas, sir. Ito pa rin. Pwede po siya lumabas kahit anong oras. Nang buksan ang gate ng lodging house, napaiyak na lang sa tuwa sina Carla at mga kasama. Hindi daw po kayo pinapalabas dito. Opo, totoo po. Ano ba, lahat ng gusto magreklamo, labas! Opo, lahat po kami po. Huwag matakot! Lahat ng gusto lumabas! Ay, gusto na mo, eh. Uwi na, halika na. Thank you, Lord! Natagawa
Hawakan niyo muna, pare. Marami pa. Ay, tawagin nyo na. Gusto mo eh. Umuwi na, labas. Mga nag-iiyak ka rin dahil nagugulat sa inyo. Pero nanatili sa lodging house ng ahensya ang mahigit 100 pang aplikante. Umaasa pa rin daw sila na makakapag-abroad balang araw sa tulong ng ahensya. Kaya ang tanong ng nagpakilalang Vice President ng ahensya, what seems to be the problem? Wala naman sila problema. Bakit kayo nagugulo? Hindi kayo pinapalabas. Kuya, huwag niyo muna ano yun. Kung ayaw din. Lahat naman po, ano eh. Lahat naman, walang problema eh. Bakit sila? May nagko-complain sir eh. Sige po ma'am, pero sir. Ako po, okay lang po sa akin sir. Pero, sila lang ma'am, may problema ba kayo? Wala! Hindi naman lahat. Sila po talaga, magugulo sila. Bakit ikaw lang? Ikaw walang problema pero kami mayroon. Wala kami problema kaya kami nagreklamo. Wala kami alam. Dinala ng mga operatiba ang 10 babae sa opisina ng CIDG para kunan ng salaysay. Salamat sa mga salamat sa mga tabang sa among ata. Nakapanayan din ng resibo ang iba pang mga nagreklamo at nagpa-rescue. Sabi nga sa amin daw, 2 buwan daw kami dito. Kalarga na kami ng Saudi, pero hindi. Pinaasa nila talaga. Pinapadlock nila yung yung kandado nila. Nang dumating kami dyan, Sa huli, kinatigan ng Department of Migrant Workers ang 10 biktima na na-rescue. Napag-alaman kasi nila na bagamat rehistrado sa Department of Migrant Workers bilang isang recruitment agency, ang Corinthian Placement Agency, hindi raw rehistrado ang kanilang lodging house kung saan nakatigil ang mahigit 100 babae na nag-aasam na maging OFW. The consequence of not registering that will be of course administrative sanction po. Pe-penalize po natin yan and we will be filing a corresponding case against the agency po. Nang makausap ng resibo ang Kamarinang Recruitment Agency, mariin nilang itinanggi ang lahat ng paratang ni na Carla Princess at iba pa nilang mga kasamahan. Yan talaga ay designed for our employees. Ang nagkakataon lang po na talagang walang matuluyan yung mga galing sa probinsya. So talagang wala ka po yung magawa kasi wala naman silang kapera-pera. Sila yung makukulit na gusto na talagang magpalabas-labas. Hindi naman pwede yung wala kami regulasyon ng pag gusto na lumabas, lalabas. Advice ko sa mga agency na katulad namin, siguro po kailangan na talaga ng mag-ingat at huwag basta-basta pumatol sa mga kahit sinong aplikante po ha. May 17, 2024, sinampahan na ng CIDG ang Corinthian placement ng mga kasong Serious Illegal Detention, Trafficking in Persons Act, at Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 o ang batas na nagpoprotekta sa pang-aabuso sa mga OFW. Kung mapatunayang nagkasala, naaharap ang mga taga-ahensya na sangkot sa kaso sa habang buhay na pagkakakulong. Salamat kami nakalabas na kami dito.